Inamin ng anak ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. na si Girlie na bumili umano siya sa kanya ng alahas noon si Janet Lim Napoles. Pero hindi raw kabilang ang mga ito sa mga larawan ng mga alahas na eksklusibong ipinakita sa GMA News ng dating kasambahay ni Napoles. Gayunpaman, ilan sa mga nasa larawan kapansin-pansing kahawig ng minsang isinuot na ni Napoles. May news to go si Ruth Cabal. Hindi kanya yung mga yon. May mga alahas siya pero yung mga yon hindi kanya. Totoo mang may mga alahas at mamahaling relo si Janet Lim Napoles, bariin pa rin tinanggi ng kanyang abogado na sa umanay pork barrel mastermind ang mga nasa litratong ito na pinakita sa GMA News ng dati niyang kasambahay. Pero ilan sa mga ito napansing halos katulad ng mga minsang sinuot ni Napoles. Ang kwintas halimbawa na sinuot ni Napoles sa panayam ni saksi anchor Vicky Morales noong July 2013, kahawig ng kwintas na ito sa umano'y Napoles collection. Ang suot ng mga relo ni Napoles sa isang Christmas party, tila di nalalayo sa berdeng relong ito. Habang ang relong ito nasuot niya sa party ng kanyang angkan sa The Heritage Park, kamukha ng orange na relong ito, nakabilang din sa pinakita ng dati niyang kasambahay. Ang isa sa mga umano'y binilhan ni Napoles ng mga alahas na si Girlie Abalos, anak ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, kinumpirmang naging buyer niya si Napoles. Pero wala raw sa mga pinakita sa GMA News ang mga alahas na binili sa kanya. Ito yung mga binayaran umano ni Napoles ng mahigit 264,000 pesos at halos 800,000 pesos batay sa mga Excel file ni Ben Hurluy na sinumite ng NBI sa Senate Blue Ribbon Committee. Di niya na rin inusisa kung saan galing ang pinambayad sa kanya ni Napoles. Hindi naman ito binayaran ng cash, no? Hulugan ito. It was just a simple business deal. It was a legitimate business deal. I mean, she did not swindle me. Wala naman sigurong masama sa mag-ahente ng alahas. Dahil hindi kasama sa Asset Preservation Order ng Manila RTC ang mga alahas ni Napoles, di pa malinaw kung hahabulin na rin ng gobyerno ang mga ito. Sa tinatayang 10 bilyong pisong nawala sa kaba ng bayan dahil sa pork barrel scam, 2 bilyon lang daw ang kabuuang transaksyon ni Napoles sa mga mambabatas. Pero kung hahabulin daw ang mga senador at kongresistang pinautang niya ng campaign funds o nag-advance na ng komisyon kahit di pa aprobado ang mga proyektong popondohan ng pork barrel, may babalik daw ang mga kinita niya mula sa scam. Pinalagan ito ng kampo ng ilang whistleblower. Bakit pa raw siya naglalatag ng kondisyon sa pagsasauli ng perang kinuha umano niya sa kaba ng bayan? Bakit siya nag-i-impose ng kondisyones? If she thinks, kung sa isip niya na bargaining chip niya, yung kanyang assets, ipapalit niya for immunity, nagkakamali siya. Kasi once charged, forfeiture. And if the government does its job, dapat ma-forfeit na lahat ng assets niya. Ruth Cabal, GMA News.